Para sa biyaya ng buhay, ang tanging tunay na pasasalamat ay ang pamumuhay ng ganap at para sa pagharap sa kamatayan ng may karangalan. Dahil ito lang ang nag-iisang pinakamahusay na imbensyon ng buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong maagang namayagpag sa larangang kanyang kinabibilangan. Gumanap sa harapan ng kamera sa murang edad at maagang tinamasa ang tagumpay. Ngunit paano mo ibabahagi at nanamnamin ang lahat ng ito kung ang biyaya ng buhay ay maaga ring babawiin sa iyo? Ganun pa man, ang lahat ay iyon ang patutunguhan at walang makatatakas dito. Kaya't ang pagtanggap niya ay ganun na lamang kung saan walang kasing tibay ng loob ang sa kanya'y nangibabaw. Ano pat nakamit nga niya ang walang hanggang kapayapaan sa piling ng may likha sa natural na paraan. Ang kwento ng mga tagumpay, pamamayagpag at pakikipaglaban sa banig ng karamdaman ni Rudy "The Boy" Fernandez, ang orihinal na alias Waway at Baby Ama. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rodolfo Valentino Padilla Fernandez sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat bilang si Rudy Fernandez o si The Boy. Siya ay tubo sa Tondo sa Maynila na isinilang noong ika-3 ng Marso taong 1952. Panganay na anak ng aktor-direktor na si Gregorio Fernandez, samantalang bahagi naman siya ng napakalaking Padilla clan sa showbiz sa side ng kanyang nanay. Dahil nga taga-showbiz ang kapwa niya mga magulang, si The Boy ay niharap na rin nila sa pag-arte sa kamera noong 3 taong gulang pa lamang siya noong taong 1956. Ito ay ang kanyang unang pelikulang nilabasan na luksang tagumpay na idinirect mismo ng kanyang tatay. At ganun din para sa isa pang pelikulang may pamagat na Emily noong taong 1960 naman. Pero ang formal na pagpasok niya sa showbiz ay pagpasok na ng dekada 70 habang siya ay kasalukuyan nag-aaral pa sa University of Santo Tomas nang bigyan siya ng kontrata ng Sampaguita Pictures. Binatilyo na ng mga panahon na yun si The Boy kung saan lumabas siya sa mga pelikulang gaya ng For Your Mama at Sweet Matutina noong taong 1970. Nakapareha niya dito si Connie Angeles na hindi ganon naging kakomportable para sa kanya ang genre pang-romansa. Kaya't sa pagsabak niya sa pelikulang aksyon ay dito na siya unti-unting nakilala, lalo na noong taong 1976, panahon ng pag-arangkada niya bilang action star. Ito ay nang ginawa niya ang pelikulang Bitayin si Baby Ama, kung saan siya ang nauna at orihinal na gumanap sa katauhan ng gangster na Baby Ama. Matagal na panahon pa bago ito gampanan na si Robin Padilla. Box office ang pelikulang iyon at nagsimula na nga siyang mawiling gumawa ng mga pelikulang hango sa totoong buhay ng mga gangster na pit naman para sa kanyang mga pelikulang aksyon. At ang simula nga ng kanyang pamamayagpag ay noong mga huling bahagi ng dekada 70, panahon kung kailan nakilala pa siya lalo para sa mga pelikulang ginawa niya gaya na lang ng mga pelikulang Wanted, Dead or Alive, Ikaw, Ako, Laban sa Mundo, Alfredo Lim, Sa Kamay ng Ibabaw, Balintin Labrador, Teteng Salonga ng Tondo, Hoodlum Killer, at napakarami pang ibang kakikitaan na mga aksyong eksena na hango sa tunay na buhay. Samantalang na mga panahon din na ito, ang binatilyong si The Boy ay nakaranas din ng kakaibang pagsubok na pinagdadaanan ng lahat ng mga kalalakihan. Dekada 70, panahon din ng martial law, ay kasagsagan din noon ng kasikatan ng nag-iisang Nora Honor at walang hindi ang nagnanais makalapit sa kanya upang maging kasintahan sa showbiz. Ito rin ang mga dahilan na nag-udyok sa binatilyong si The Boy upang pormahan at diskartihan si Nora Honor sa halip na sa iba pang mga nagsisikatang mga mas batang artista. Ang pagdiskarte niyang iyon ay nakarating sa kaalaman ng noon ay San Juan Mayor at aktor din na si Joseph Estrada o si Paring Erap. Siya ay nagselos ng sobra dahil isa rin pala siya sa masugid na manliligaw ni Nora Honor, kaya't bilang gangster ang astahan ay kinumpronta niya ang mas batang aktor na si The Boy kung saan nag-away ang magkaribal at nagulpi si The Boy Rudy Fernandez. Pero si The Boy pala ay may kamag-anak na opisyal ng MISG
o ito yung kinatatakutang grupo noon ng mga militar na responsable sa pag-aresto, paghahanap at pagtutorture sa kalaban ng gobyerno noong buong panahon ng martial law. Dahil sa ginawa ni Erap kay Daboy, siya ay hinanting ng MISG at nang maaresto ay ikinulong nila si Mayor Erap sa kanilang opisina ng ilang araw para questionin sa pangyayari. Pero sa loob ay nakipag-iinuman lang si Erap kay noon ay Captain Reynaldo Beroya at bagamat hindi umiinom si noon ay First Lieutenant Panfilo Lacson ng MISG, ay dito naman nagsimula ang kanilang pagkakakilala at naging malapit sa isa't isa na madadala pa nila sa politika sa malayong hinaharap. At sa huli absuelto pa rin si Mayor Erap. Pagpasok ng dekada 80, lalo pang namayagpag si Daboy Rudy Fernandez na maituturing na rin siyang pinakapik ng kanyang kasikatan bilang action star dahil sa mga panahon na ito niya nakamit ang napakaraming karangalang banggit at pagkilala sa kanyang galing sa pagganap. Gaya na lang na masungkit niya ang Best Actor Award sa pelikulang Hango Din sa Tunay na Buhay, ang Batigas sa Pasukuin si Waway noong 1984. At ang isa pang Best Actor na true to life story din na Operation Get Victor Corpus, The Rebel Soldier noong 1988. Taong 1983 naman nang ikinasal siya ng kanyang nag-iisang naging kabiyak sa mahabang panahon na si Lorna Tolentino na isa ring aktres. Pagpasok ng dekada 90, huling hirit ng pelikulang aksyon bago ito tuluyang nawala o naglaho sa sirkulasyon. Nagpatuloy pa rin ang pamamayagpag at paggawa ng mga pelikulang aksyon na hango sa totoong buhay pa rin ng isang Rudy Fernandez. At sa mga panahong ito naman nagpatuloy pa rin siya sa pagtanggap ng mga napakaraming karangalan. Sa katunayan siya ay nanomina pa din na 13 beses hanggang taong 1998, kung saan muli siyang naging best actor sa pelikula niyang Birador noon ding taon na yun. Ang ilan pa sa mga pelikulang nagpakilala sa kanya noong dekada 90 ay ang mga pelikulang Bingbong, The Vincent Crisologo Story, ang Markambungo series na istorya ni Bobby Ortega, kung saan naman pinasikat pa rin niya at naging popular magpasa hanggang ngayon ang linyang walang personalan, trabaho lamang. Ang pelikulang Lagalag na kwento naman ni Eddie Fernandez na gangster na tatay ni Pops Fernandez, ang Kuratong Baleleng, Ayos Lang Pare Ko, at napakarami pang iba na punong-puno ng mga aksyong eksena. Samantalang 4 na pelikula lang ang nagawa niya noong 2000s at ang mga ito ay ang Palaban, Ping Lacson Super Cup, Diskarte at Hula Mo Huli Ko, dahil pagkatapos nun ay tuluyan ng bumagsak ang pelikulang aksyon at tuluyan na nga itong napalitan ng mga kalandiang palabas. Si Daboy ay lumabas na lang sa mga telebisyon kung saan pinasok niya ang komedya, ang drama at ang pantasya sa mga seryeng palabas na di naman nababagay sa kanyang pagkatao. Sumubok na rin siyang pasukin ang politika, ngunit hindi siya pinalad matapos niyang sumubok maging mayor ng Quezon City noong halalan ng taong 2001. Pero ganun pa man, ang kanyang pagkawala sa eksena sa harapan ng kamera ay siya na rin palang magiging hudyat sa kanyang pagkawala sa mga eksena sa tunay na buhay. Buwan ng Mayo taong 2006, nang una siyang maoperahan at tanggalin ang mga bahagi ng kanyang pankreas at iba pang mga laman loob. Simula nun ay unti-unti nang bumagsak ang kanyang katawan at ang mga komplikasyon ng kanyang sakit na yun ay sunod-sunod na ngang naglabasan. Hindi na siya nakarecover pa, na kung saan nakarating pa siya sa iba't ibang mga bansa para lang makapagpagamot sa kanyang mga sakit na kalaunan ay nauwi na nga sa kanser. 2 taon siyang nakipaglaban sa mga sakit na ito at sobrang naghirap, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang may bahay na si Lorna Tolentino. Kaya't pagkalipas ng 2 taon na pagtitiis noong 2008 ay tinanggap na lang niya ng maluwag ang kanyang kapalaran kaysa naman makitang nahihirapan ang pamilya. Hindi siya kailanman nakitaan ng panghihina ng loob, ngunit ang biyaya ng buhay at kamatayan ay hindi na para sa mga tao pa para pigilan kung kailan ito babawiin sa atin. Punong-puno ng mga magagandang alaala si Daboy habang inaaliw ang lahat na siya'y huwag kaawaan dahil siya ay handang-handa nang humarap sa may likha. Sa unang mga araw ng Hunyo ng taong 2008, pagkatapos ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, ay tumanggi na si Daboy na magpadala pa sa Cardinal Santos Memorial Center sa San Juan para sa kanyang sesyon ng gamutan. At simula noon ay nanatili na lang siya sa kanilang bahay
at hinintay ang kanyang pinakahihintay na maganap. Hanggang sa noong 7 ng Hunyo ng taon na yun, siya ay mapayapang nagpaalam sa kanyang mga kapamilya at kaibigan. Siya ay pumanaw sa gitna ng kanyang pagkakahimbing at isinuot ang damit na inihanda niya para sa sarili niya sa oras ng lamay. Si Rudy Fernandez o si The Boy na minsan ng nabansagang alias Waway at Baby Ama ay pumanaw sa edad na 56 na taong gulang lamang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa The Heritage Park sa Taguig City, Metro Manila. Para sa biyaya ng buhay, ang tanging tunay na pasasalamat ay ang mamuhay ng ganap at para sa pagharap sa kamatayan ng may karangalan. Dahil ito lang ang nag-iisang pinakamahusay na imbensyon ng buhay. Ikaw kaibigan, paano mo tinatanggap ang kapalarang hindi natin maiiwasang lahat? Inihahanda mo ba ang iyong sarili sa araw ng paghuhukom? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!